Magandang umaga sa atin lahat, mga ka-ride at lalo na sa mga gumagamit ng Easy Ride 150 Fi. So sa ngayon, i-review natin si Easy Ride dahil mag-aanim na buwan na siya mula nung inilabas ko siya sa kasa. Pag-uusapan natin kung ano yung na-experience natin kay Easy Ride, kung lumabas na nga ba yung issue na inaabangan ng marami. Kasi kadalasan kasi kapag pag alam nila na ang motor mo ay China bike, so laging may issue. Ang issue kasi laging sinasabi nila mahinang klase kasi China bike lang. So ngayon pag-uusapan natin kung ano talaga yung performance ni Easy Ride. Sa aking experience sa loob ng 6 na buwan na araw-araw kasama ko si Easy Ride umaga at hapon, ang aking napapansin, yung hinahanap nyo na nagkakaroon ng struggle dito sa kung saan-saan, wala naman akong nararamdaman. Sa halip, habang tumatagal siya, lalo siyang tumitining. So, honest lang po ito hindi naman ako talagang gumagawa ng salita. Ayon lang sa aking nararamdaman. Kaya doon sa mga nagtatanong na kung ano nga ba yung nararamdaman mo kay Easy Ride, doon sa mga nakaranas ng NMAX. Kasi lagi ko kasi ikinukumpara itong Easy Ride sa NMAX, yung sa version 1 at saka version 2. Kung sino yung nakaranas doon sa takbo ng NMAX, so wala siyang pagkaiba. Ganun na ganun talaga yung takbo nito. Ang pagkaiba lang noon, ang NMAX kasi 155 yun, 155cc. So talagang malakas. Tapos una-una, branded yan. Sa presyo, talagang mahal yan. Ang alam ko nga, nasa ngayon siguro nasa 150 na. So sa preno, naka-ABS yung NMAX. So ito, kumbaga, ginaya yung mukha niya, pero yung takbo niya, ganun na ganun. Kaya doon sa mga nagtatanong kung okay ba si Easy Ride, huwag na kayo magdalawang isip. Dahil habang nag-iisip kayo, kami nag-i-enjoy na kay Easy Ride. At kung sa bilis naman ang pag-uusapan natin, mabilis talaga siya. Tumatakbo siya ng 120. Ayon doon sa akin mga napanood, umaabot ng 120 ang PPH nila. Pero ako, hindi ko sinubukan yun kasi mabilis na masyado Hindi ko naman kailangan mabilis. So, sinubukan ko lang ito hanggang sa 80. Mabilis na ho yun. Unang-una, si Easy Ride, hindi siya dinisign para sa karera. Kasi nga, Easy Ride nga Dinesign si Easy Ride para sa pangporma. Talagang puging-pugi siya. Kasi, napansin ko kasi kapag halimbawa, traffic, tapos hihinto ako. O halimbawa, stoplight, nakahinto ako. Yung mga kasabayan ko dyan na nakahinto, nakatingin siya kay Easy Ride. So, at saka nagtatanong sila kung kumusta si Easy Ride, okay naman. Ngayon, doon sa mga nagtatanong na long ride ko na ba ito? Nasubukan ko ng long ride ito. Tumakbo ako ng siguro alas 4 ng madaling araw hanggang alas 10 ng umaga. Kasi nung umakyat kami doon sa Tanay Rizal, actually malapit lang naman yan. Pero sinubukan ko kasi kung nag-aalangan ako na baka mamaya kung paano ititirik ba ako o ano. Kasi may angkas ako na mabigat. Tapos punong-puno pa yung box ko, punong-puno yung compartment ko sa mga dala-dala. Nung pumunta kami sa Tinipak River, doon sa Tanay. So rough road ang doon, pababa, madulas, maputik. So wala akong naging problema. Wala akong nakita naging problema. Doon sa mga kukuha ng Easy Ride, ang payo ko lang, mayroon kasi naglabas nito ng Easy Ride 150 Fi na paglabas sa kasa, ni-ride niya ng probinsya. Long ride agad. So, mali po yun. Hindi po advisable na paglabas mo sa kasa, ilulong ride mo kagad siya. Hindi po pwede. Kasi yung mga granahe niya sa loob, masikip pa yan So, ang kailangan mo na takbo dyan, 60, 70, pababa. Ganun lang ang takbo. Kasi hindi po pwede mong ihataw agad. Maaaring mag-overheat yan kasi masisikip pa yung mga granahe yan. Kaya nga sinabing road test Pag sinabing road test, hindi mo pwedeng ihataw. So kahit nasa mga 4 na gulong, hindi po advisable na paglabas sa kasa, ihahataw mo. Hindi po pwede. So yun po ang kailangan lang sa motor. So para sa akin, wala sa branded o wala sa anuman na knock-off na mga sasakyan, nasa paggagamit po yan. Kung mapapansin nyo, itong aking Easy Ride, 6 na buwan na pero napakabago pa niya. Laging alaga ko yan. Alaga ko yan sa BS1. I-spray mo lang siya.
kung saan yung parte na i-sprayan mo, pupunasan mo, kikintab na yan. At saka ito, papasin nyo, itong upuan ko, kulay orange. Ito, protection ko lang to. Tinatanggal ko yan, yan. Protection ko lang to habang nakaparada siya kasi alam mo naman maraming pusa na sumasampa dyan. Habang nakaparada siya, linalagyan ko siya ng cover. Umakyat man ng pusa, so hindi siya kakalmutin. At kung mapapansin nyo, yung upuan niya, yung hindi na itong original. Kasi yung original nito, hanggang dito lang oh. Yung upuan ng angkas. Yan. Yung upuan ng angkas hanggang dito lang. Dito nakaupo yung angkas ko. Tapos dito naman ako. Dahil mabigat yung angkas ko, nakatingala. Mabigat dito. Kaya yung manubila, sobrang galaw. Hindi ngayon ako makasingit-singit sa pagka-traffic. Kaya ang ginawa ko, pinadugtungan ko yan hanggang dito. Tapos yung cover niya, iba na to. Leather na yan. O yan. Talagang maganda yan. Ang leather na ginamit ko dito, yung Italian leather. So magandang klase yan. Tapos kung mapapansin nyo naman dito, di ba, nawala na yung umbok dyan. So pinatanggal ko rin yun, yung umbok na yun. Kasi alam nyo kung bakit. Dahil tumatanda na tayo, nagkakaedad na. Front na tayo sa prostate. So ito, isa yung sa nagbangga dun sa prostate ko, kaya sumasakit. So ang ginawa ko, pinatapyas ko yan. Kaya okay na ngayon. Ito lang, ang nararamdaman ko, ito yung upuan. Masyadong magalaw ang manubila kapag dito nakaupo yung angkas ko. Kaya ang ginawa ko, pinabago ko. So, mayroon pa akong natuklasan dito na gusto ko rin i-share sa inyo. Gusto ko malaman nyo na doon sa mga naka-easy ride, sa unang labas niyan, ang tining ng tunog niyan. Yan. Tapos, wala kang mararamdaman na panginginig kapag bago. Pero habang tumatagal na, mga 3 buwan, 4 na buwan, 5 buwan, mararamdaman mo yung habang tumatakbo ka, yung parte dito, nanginginig. Bakit? Meron palang sikreto. Papakita ko sa inyo para makita nyo kung ano yung tinatanggal ko dito. Kung alin ang hihigpitan natin. Kaya pala na nanginginig siya, ramdam ko talaga na nanginginig siya. Bakit kaya? Ngayon, may nagsabi sa akin na ito palang dahilan. Ayan siya. Ayan po. Ayan. Yung ano na yan. Yan. Yung itong clamp na to. Yan mismo ang pag lumuwag yan, magkakaroon na siya ng vibration. So kailangan higpitan mo lang to. Mahigpit pa siya kasi higpit ko lang yan ng isang araw. Yun lang guys, yung pinakita ko sa inyo kanina. Kapag may nararamdaman kayo na kakaiba o habang tumatakbo kayo, nanginginig yung manibela, yung doon sa filter niya, yung pinaka-hose nun doon, yun ang sanhi ng pagbabibrate niya dito kung bakit nagkakaroon sila ng panginginig dito. Ibig sabihin, lumuluwag na yung pinaka-clamp niya doon. So, higpitan nyo lang. Yun lang ang problema. So, kung sa issue naman, wala pa akong nararanasan na issue dito. Ito lang, yung upuan lang ang aking nararamdaman kapag natatraffic na ako, medyo hindi ako nakakasingit dahil magalaw ang manubela. Dahil yung upuan ko ay maiksi. Maiksi yung upuan ng angkas. So kaya ito, pinadagdagan ko yan. Pinaurong ko dito. So ngayon, komportable na kaming tumakbo dahil nakadikit na yung angkas ko, nakadikit na sa akin. Hindi siya nakadistansya ng ganyan. Kasi sa pag-ride kasi, kapag nakadistansya yung angkas mo, parang hindi kayo buo, hindi kayo isa. So kailangan pag nagra-ride ka, magkadikit kayo. Para pag lumiko ka, magkasama kayo na lumiliko. Pag hindi yan nakadikit, pag liko mo, yung isa may tendency na bumabawi, nararamdaman mo yun. So ganun nga yung ginawa ko, pinaano ko yun. So yan lang. At doon sa mga nagtatanong kung mabilis si ride, mabilis siya, tumatakbo siya ng 120. Kaso hindi ko naman siya ginagamit hanggang 80, pababa lang ako. Kasi hindi naman tayo nangangarera, naghahanap buhay tayo. Sa pag-aalaga naman ng makina, sinunod ko lang yung instruction ng kasa na pagdating ng 500 kilometers, so mag-change oil ka na. Nag-change oil ako. Pangalawa, 1,000 kilometers, nag-change oil na ako. Pangatlo, hindi pa umabot ng 1,500, nag-change oil na ako. Kapag nag-long ride pala kayo, alam mo, malayo yung tinakbo nyo, pag-uwi nyo, kinabukasan dapat i-change oil nyo na. Kasi yung langis nun, napakalapot na at napakaitim. Experience ko yun, nung tumakbo ako ng Tanay, papunta ng Tinipak River. Pag-uwi ko, kinabukasan, nag-change oil ako. Sobrang lapot ng langis at napakaitim. Kaya nag-change oil ako agad. Yun lang ang sikreto, kailangan alagaan nyo yung langis. Pangalawa, wag yung bara-bara na sa pagpapatakbo. Halimbawa,
stoplight dito, mga unang kanto, pangalawang kanto, stoplight ulit. Kaya hahataw nyo agad. Bakit kailangan po bang ihataw? Eh, malapit lang naman yung tatakbuhan mo. So, tumakbo ka ng banayad kasi ang sisirain doon, yung preno mo, yung gulong mo, mapupudpud agad. Saka yung makina. Kasi yung birit mo ng gano'n, hindi ka nakabuelo, nahihirapan ng makina. Ganon ang sanhi ng pagkasira ng mga gamit. Wala yan sa branded, wala yan sa kung ano man nakop ang iyong sasakyan. Nasa paggagamit po yan. So wag tayong maging practical tayo. At sasabihin nyo, hindi porke yan, China yan, kaya mahinang klase. Walang ganon. Laging ganon ang mindset ng tao kapag China ang iyong gamit, sasabihin nila mahina. Hindi po yan. Wala yan sa branded. Wala yan sa kung ano man. Nasa paggagamit ng tao. So doon sa mga nagtatanong na sinasabi nila, barumbado daw ako mag-drive dahil dumadaan ako sa mga bike lane. Ang bike lane po na dinadaanan ko dyan sa MacArthur Highway, may oras po dyan at may araw. Lunes hanggang Sabado, pwede kang dumaan ng bike lane kapag rush hour. Pero kapag umabot na ng alas 8 pataas, so hindi ka na pwedeng dumaan dyan. Kaya ang pasok ko lang naman, maaga pa ako, alas 6, pumapasok na ako. Kaya libre pa akong dumaan sa bike lane. Doon sa mga nagsasabi na wala daw akong disiplina, dumadaan ako ng bike lane. Pinayagan po kaming dumaan sa bike lane dyan po sa MacArthur Highway dahil po ang MacArthur Highway ay napakasikip. Nagkukos po talaga dyan ng traffic. Sa dami ng sasakyan na dumadaan dyan, laging traffic. Kaya pinayagan nila na dumaan ang motorista sa bike lane. Sharing kami. Bike at saka motor. Pwede doon. Ganun lang. Ako naman sumusunod ako bilang isang rider, sumusunod po ako sa batas. Kapag talagang naka-stop ka. Kung go. Ayun. Minsan nga, marami akong nakikita dyan, dumadaan sa gitna ng mga bike. Pero hindi ko sila sinisita. Sinasabihan ko lang, gamitin yung bike lane para sa kanila. So, ganun po ako sa aking mga masugid na taga-subaybay o sa aking mga subscriber na mga tangkilik kay Easy Ride. So, marami nang bumili sa Easy Ride sa panonood ng aking vlog. So, yung mga nauna ko kasing vlog, sabi nila, ano ka ba, pipi ka ba kasi hindi ka nagsasalita. So, yung audio kasi ng aking GoPro mahina. Kaya kahit na magsisigaw ako doon, tawag nito, hindi gaano malakas yung audio. So, yan lang. Hanggang dito na lang yung vlog natin. At sa mga susunod na buwan, i-update ko ulit kayo kung ano yung magiging talaga ni Easy Ride, issue niya. So, magiging honest tayo para dun sa nagbabalak bumili ng Easy Ride. Pero para sa akin, habang nag-iisip kayo, kami naman ay nag-i-enjoy na sa pagra-ride. Huwag na kayo mag-isip. Bilhin nyo na kasi murang-mura. Baka balang araw at pumutok sa Easy Ride at maging nationwide yan. So baka hindi nyo na mabibili ng 75,000 to. Baka mabot na ito ng 100 plus. Kasi nga, performance niya, maganda talaga siya. So wala akong masabi. Sabihin ko sa'yo, hindi porke gamit mo, pinupuri mo yung gamit mo. Hindi. Sinasabi ko lang ang totoo. Yun talaga. Yun nga. At kapag nagkarwas kayo dyan, ingat lang kayo sa sensor. Huwag nyo lang gaanong isprihan yung sensor niya kasi baka mamaya tamaan yan. So mawawala lahat ng nyo dito. Hindi nyo na makikita yung mga naka-display dito kapag nawala yung sensor. So sa ngayon, okay pa si Easy Ride at wala lang nagiging issue sa kanya. At maraming salamat. Shout out nga pala kay Noel Vlog at saka kay Isidro Bahar Vlog dyan po sa Masbate. Maraming salamat po sa inyo lahat. At sana ay nagustuhan nyo ang aking review sa aking Easy Ride 150 Fi at siya po ay mag-aanim na buwan na. Yan lang. Kasi maraming nagtatanong, ilang buwan na ba yan si Easy Ride mo? May nangyayari na ba dyan? Wala naman issue. Kaya huwag na kayong magdalawang isip. Huwag na kayong magdalawang isip na bumili. Kasi habang kayo nag-iisip, kami naman ay nag-i-enjoy na sa pag-ride. Ganun lang. Maraming salamat.